الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mga kapatid, mga sister sa Islam, dugtungan natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na tinatawag na Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ang ating babasahin ngayon ay ang pang-12 hadith. Al-Hadith al-Thani Ashar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ang nag-ulat sa hadith na ito ay si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sinabi niya, si Abu Hurairah ay kabilang sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kabilang sa kagandahan ng Islam ng tao ay ang kaniyang pag-iwan sa lahat ng bagay na hindi niya kinakailangan. Ang hadith na ito ay iniulat ni At-Tirmidhi, Al-Imam At-Tirmidhi, at sinabi niya na ito ay hadithun hasan, magandang hadith. Mga kapatid, mga sister sa Islam, ang hadith na ito ay kabilang sa mga haligi ng Islam. Kabilang sa mga hadith, 4 na hadith na dito itinatayo ang Islam, ang ating Islam. Pangalawa, ang Islam ng bawat isa ay magkakaiba ng antas sa ganda. Ito yung Islam ng bawat isa. Pagsagawa ng bawat isa sa Islam ay nagkakaiba ng ganda at antas. Pero yung Islam sa Quran, yung Quran at yung Sunnah, ito ay iisang antas lamang ito. Hindi ito ang tinutukoy ng hadith na ito. Ang tinutukoy ng hadith na ito ay ang pagsagawa ng bawat isa sa Islam. Ang Islam ng bawat isa ay nagkakaiba sa ganda. Pero ano yung paraan ng pagpapaganda ng ating Islam, pagsagawa ng ating Islam? Ito ang paraan. Iiwan, itaboy, iwasan ang lahat ng bagay na hindi natin kinakailangan at hindi nakakabuti sa atin. Hindi nakakabuti sa ating mga makamundong bagay at hindi nakakabuti sa ating ibada, hindi nakakabuti sa ating pangangatawan, hindi nakakabuti sa ating kaisipan, hindi nakakabuti sa ating mga puso. Pero ang tungkol naman sa mga makamundong bagay, kapag ito ay pinampabuti natin, pinapakalakas natin, kinakailangan
na ang ating pagpapabuti sa ating mga makamundong bagay ay hindi niya masira ang ating ibada, ang ating Islam, ang ating iman, ang ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan na huwag maging conflict ang ating pagpapakabuti sa ating mga makamundong bagay at sa ating iman. Kasi hindi man natin papayagan o kaya hindi tayo papayagan ng Islam na sa ating makamundong bagay na nakapokus kahit ito ay naging dahilan, naging sanhi ng ating pagkalimot, paghina ng ating ibada para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung maana ng min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sa pananalita, kapag mayroong kang sasabihin, tingnan mo ang bibigkasin mo na salita. Ano ba ito? May kabuluhan para sa aking sarili, para sa aking iman? Ano ba ito? May kabuluhan para sa aking kakausapin, para sa mga tao, para sa Islam? Kung ito ay mayroong kabuluhan para sa iyo, o kaya para sa kapwa mong tao, para sa agama, para sa pamayanan, ay bigkasin mo. Padaanin mo sa dila mo. Sabihin mo. Pero kung walang maibibigay na kabuluhan sa sarili mo at sa kapwa mong tao, sa agama, huwag mo ito padaanin sa dila mo. Pigilan mo. Kapag ito ay pinigilan mo, napapaganda mo lalo ang pagka-Muslim mo. Napapaganda mo lalo ang Islam mo. Na-upgrade mo ang Islam mo at pagka-Muslim mo. Kasi ito yung paraan upang mapa-upgrade ang ating Islam. Ganon din ang pupuntahan mo kasi gawa. Ano ba ang lugar na pupuntahan mo? May maibibigay niya ba sa iyo na kabuluhan? Sa makamundong bagay, sa iman mo, pananampalataya mo kay Allah, sa may maibibigay ba ito na kabuluhan sa pamayanan, sa Islam, sa da'wa? Kung mayroon, isagawa mo, pumunta ka. Pero kung wala naman, ay pigilan mo ang sarili mo. Kapag pinigilan mo ang sarili mo, ay napa-upgrade mo ang Islam mo. Napaganda mo lalo ang Islam mo, ang pagka-Muslim mo. Ganon din, lahat ng isasagawa mo sa buhay mo. Matutulog ako sa ganitong oras kasi kabila ito sa ginagawa. Kasi yung ma dito, yung tarkuhu ma, yung ma dyan, sinasabi ng mga ulama, ismu mausul. Na ang ismu mausul ay sinasaklaw ang lahat, nilalahat ang lahat ng gawa, pag-isip, pananalita, sa nilalaman ng puso, lahat. Halimbawa, matutulog ako, kabila ito sa ginagawa mo, ano ba ang pagtulog mo sa ganitong oras? May makakabuti ba ito sa iyo? Kinakailangan mo ba ito? Kasi sinasabi ng mga doktor na ang kailangan ng katawan pagdating sa tulog ay 5 oras halimbawa. Sa pagtulog ko na ito, pang ilan oras na ito
Baka ito ay pang-7 oras, pang-8 oras ito kapag natulog ako dito. Ibig sabihin, hindi mo ito kailangan na matulog sa oras na ito kasi naibigay mo sa katawan mo ang kaniyang kailangan. Kapag ito ay isinagawa mo, ay matatawag na israf, hindi ito kailangan ng katawan mo. Dahil dito ang maganda sa iyo, pigilan mo ang sarili mo, gumawa ka ng ibang gawa kasi napakarami yung dapat mo gawin. Napakarami. Kapag ito ay pinigilan mo ang sarili mo, ay napa-upgrade mo ang Islam mo. Ay napakinabangan mo lalo ang oras mo. Napaganda mo ang Islam mo, ang iman mo. Ito, ibig sabihin lahat ng bagay na isasagawa mo. Pagdating sa mga plano, naglagay ka ng plano, ano ba ang plano mo na ito na nilalagay mo? Makakabuti ba ito sa iyo? O baka dahil sa plano na ito, ay nakalimutan mo ang lahat ng plano mo para sa agama, para sa iman. Dahil ang plano na ito ay makamundong bagay lamang ito, ang plano na ito. Dahil ito, naglagay ka ng na magandang, napakalaking plano na dito ka nakapokus. Pero naapektuhan ang ibang ginagawa mo para sa iman, para sa Islam, para sa agama. Dapat baguhin mo ito. Ito yung maana ng hadith, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sa pakikipag-ugnayan sa pamilya, pakikipag-ugnayan sa kapwang tao, pakikipag-ugnayan sa kaibigan, pakikipag-usap, pakikipagkwentuhan sa sa sinumang tao, kaibigan o pamilya o anuman. Tingnan mo, ano ba, may maibibigay ito na kabuluhan? Dahil dito, lahat saklaw. Sa pagbili ng mga damit, ganun din. Ano ba ito? Kinakailangan mo ba ito o hindi? Ano ba ang pagbili mo ng ganito? Magiging israf ba o hindi? Kapag ito ay hindi mo kailangan, ay pigilan mo ang sarili mo. Kasi may mga tao na hindi mabilang ang kanilang damit. Dahil dito, nakakalimutan ang ibang damit. Nakakalimutan kasi hindi nila nasuot sa loob ng 2 taon o kaya sa 1 taon. Bawat okasyon ay namimili sila ng mga damit. Pagkatapos ng okasyon na ito, ay hindi nila alam ano ang damit na ito, na itinago nila, na hindi nila ito susuotin uli. Ito ay mga bagay na ito na ginagawa ng iba na hindi karapat-dapat. Hindi ito kinakailangan. Ang pambili mo sa mga damit na ito ay mayroong dapat dito nakalaan ang ibinibili mo sa mga damit na ito na napakarami. Dahil dito, ang hadith na ito ay kabilang sa mga haligi ng Islam na dito natin itatayo, isasagawa ang ating pagkamuslim, ang iman, ang ating Islam, upang lalo natin napapa-upgrade ang ating Islam. Mga kapatid, hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.